What's up mga ple? Ito na ang ating na-acquire na motor noong 2007. Ito yung motor ko, ang Honda Wave 125 na Blue and Black Edition. Itong motor ko na to ay na-restore ni Triumph JT. Kaya maraming salamat ulit Boss Jason at Triumph JT Marketing para sa pagbuhay ulit sa aking motorsiklo na to na legendary talaga. Dahil since 2007, ito na ang aking motor. Ito na ang simula ng aking pagmo-motovlog. Kaya ito naman, tingnan nyo, di ba? Fresh na fresh ulit. Bago fairings, bago yung parts ng engine, bago yung suspension, harap at likod, swing arm, itong foot peg na to na natapak ng passenger, at syempre yung muffler ng Wave 125 na to. Ito, ayan, ito yung classic chrome pipe ng Honda Wave natin. Ito, bago din tong engine block na to, or engine casing na yan. Bago yan, bago to. Halos lahat bago. Ang hindi lang bago rito, masabi ko lang sa inyo, ay ang aking paboritong mugs na Daiichi, harap at likod. Yung upuan, classic, yan pa rin. Ito, ganun pa rin. Pinalitan lang nila ng kulay dahil before ano to gunmetal. At syempre, bago din yung gulong natin at ang gamit natin ay Shinko tire. Kaya maraming salamat Shinko sa ating gulong. May mga piyesa pa rito na gusto ko pang palitan para at least man lang magawa natin siya na 90% or 99% o basta kung ano man yung mas malapit doon. Dahil may mga bolts ako ditong pinalitan tulad nito. Ayan, mga CNC bolts. Yung mga yan, CNC. Ito, hindi pa. Gusto ko lang kasi magmukha siyang malinis at very slick ang itsura. Yung choke, ibabalik pa rin natin yan dahil gusto ko maibalik yung choke para lang, alam mo yun, para masabi pa rin natin na kompleto siya. Kaya ito, ayan, ito pa pala. Ito, lumang part to, itong crankcase na to, cover na to, yan pa rin yan. Pero ito, syempre, bago na yan. Tapos yung mga bolts na to, gusto ko rin siyang palitan. Ito yung initial na nakuha ko kay Triumph JT maliban sa mga bolts na ikinabit ko. Ito mga blinkers natin, at tingnan nyo to mga ple, 60 pa lang ang mileage yan. Kaya fresh na fresh. Kaya kung napanood nyo yung video ni Triumph JT nung tinurn over sa akin to, and during the process no pagbuo nila, talaga naman matatouch ka. Kaya tara, subukan ulit natin siyang itakbo at bumalik ulit tayo dun sa mga kalsadang tinatakbo natin. Back from the day na nag-start pa lang tayo mag motovlog. At ito, syempre, bagong susi dahil bago na yun, at bago rin susian sa likod. At syempre, ang Gen1CX key tag. Ang sabi ni R3 Francis, one click start daw to. Pero depende pa rin. Kasi kapag cold start, syempre, kailangan pa rin ng 1 or 2 or 3 na electric start. Pero to dahil mainit na, ayan, nag-start na siya. Okay, tara! Whee! Wave 1 to... Hello! Kuya kumahaway. Bakit kaya? At dahil bago ang makina, dahil kung ano-ano yung mga pinalitan nila mga piyesa sa loob ng engine, break-in period ulit ang motor. So, technically, parang bago talaga yung motor na to. Etong pakiramdam na to, na nararide ko siya ng ganito, para siyang bagong labas sa kasa mga play, as in, parang bagong labas talaga. Gantong-ganto yung pakiramdam ko nung nabili ko to At etong motor na to mga play, ito rin yung unang-una kong motor ever. As in, ito yung first owned the motorcycle ko, nabigay sa akin na AirPods ko back in the day nung college ako. Ayan nakakabis yung mga ganyan. Semi-automatic, 4-stroke, 125. Alam nyo ba noon na itong motor na to ay isa sa mga matitinding motor dati noong 2000s, early 2000s. Dahil pag naka Wave 125 ka, big sabihin nun big time ka. Doon may mga Raider na noon 150, pero iba kasi yung datingan pag naka Wave 125 ka dahil noong mga panahon na yon, early 2000s, ito talaga ang in na motor. Yung mga scooter noon malalakas pa sa gas tulad nung Mio, yung mga Amore, yan, malalakas pa sa gas dati yan. Pero ito talaga ang pinakamatipid na motor na maneho ko dahil akalain mo yung full tank, isang linggo ko nang gamit yun, ganun siya katipid. Kaya naman ito para sa ngayong henerasyon, di ba, 2023 na, tapos naka Honda Wave ka pa, tapos halos bagong bago. Kaya malaking malaking innovation to, malaking step up para sa Honda Wave natin dahil nakikipagsabayan pa rin siya sa mga modernong motor ngayon. Though ito, hindi siya FI dahil yung mga lumabas sa bago nito may mga FI na ito carb driven pa to. Syempre kapag carb, timpla-timpla ka pa ng
intake ng gas, intake nung hangin. Very tricky siya, pero once you know the physics or the chemistry, sobrang dali at sobrang sarap magkaroon ng isang motorsiklo na decarb. Ang sarap niya, promise. Ang gaan. Tapos parang ang liit niya. Do itong 125 na to, itong motor na to, medyo mahaba din ha. Parang ang liit-liit niya, tapos napaka-nimble talaga niya. Grabe, napaka-nostalgic na to. Naalala ko pa noon yung mga content ko dito. Galing ako GMA, pababa, magmula dito sa Carmona. Tapos ngayon, ito na. Woo! Sarap. Alam nyo ba, nung time na nag-start ako mag-motovlog, wala pang mga bashers noon dahil wala pa silang masabi. Dahil syempre, bagong gawain yun. Dahil motovlog, hindi pa familiar sa kanila. Tapos, hindi rin nila binabash yung motor mo kasi ba't nila babashing yung motor mo? Eh yung motor mo, motor din naman nila, yun din naman yung gamit nila. Babashing ka pa ba? Ano ba yun? Ngayon kasi marami ng perfecto kung ano-ano na sinasabi, pero wala akong pake. Dahil sobrang nag-i-enjoy ako dito sa motor ko to. Kahit ano pa sabihin nila. Kahit noon pa, may mga kaibigan ako sinasabi, benta mo na yan, Jin, benta mo na yan. Tapos binigyan nila ng bago. Hindi. Sabi ko, hindi ako bibili ng bagong motor. Dahil ito pa rin yung gusto ko motorsiklo. Ito pa rin yung gusto ko imaneho. Kaya hindi ko to bibitawan. At hindi ako nagkamali sa desisyon na yun. Dahil ito na si Freedom. Ito na ang Wave 125 ko 2023 and it's still running. Sobrang pasasalamat ko talaga kay Boss Jason, kay Triumph JT. Hindi ko naman kasi talaga ina-expect na gagawin nila to para sa akin. Siguro naawa lang din talaga sila sa akin dahil noong mga panahon na nagbabike build series ako, hindi ko na alam kung paano gagawin ko. Kaya siguro eto na. O Jin, tulungan ka na namin sa ginagawa mo kasi parang di mo alam yung ginagawa mo. Eto na, tutulungan ka na namin. Triumph JT Marketing, papasok na para sa build series si Jin 1CX. Bubuuin na namin yung motor niya dahil kawawa naman tong taon to. We don't have the the resources and the budget para matapos siya on time. Though eto, hindi rin naman to mabilis na nabuo. Kung tutusin, mabilis na siya para sa ilang buwan. Parang 9 months ata, 8 months or 9 months siyang nandun ganit Triumph JT. Sa totoo lang, mabilis na yun. Kasi kung gusto mo talaga mag-restore ng isang motorsiklo, as in, kung kaya mong kumpletuhin 100% or 90%, matagal talaga yun. It will take years para mabuo mo yung motor mo. Pero depende pa rin kung anong taon. Pero base sa sinabi sa akin ni Boss Jason, Jin, alam mo ba yung mga pyesa mo, 2007 lang yung motor mo, pero napaka-rare nang hanapin yung ibang pyesa ng motor mo. Ganun siya ganun siya kahirap talaga. At alam nyo ba na yung gastos nito ay umabot na rin sa parang brand new na Wave 125 noon. Dahil dati ang binigo nito ay 56,000. Binili namin to ng cash dahil regalo sa akin to ng AirPods ko. Ang sabi sa akin ni Jason na, alam mo ba Gino, umabot na 50,000 plus yung motor mo. Sabi ko, wah! Talaga! Grabe yaman! 50,000! Parang bagong motor na talaga. Kaya naman kasi siya nagmahal ng ganon. Magkaiba kasi yung pagbibili mo ng pyesa. Pag binili mo kasi yung pyesa individually, mahal talaga. Pero once sa mga pyesang yun, binuo mo at ginawa mo isang motor, hindi na siya ganun ka-expensive. Kasi nga, brand new motorcycle eh. Pag kailangan mo ng parts talaga, standalone, mahal yun. Kaya naman umabot talaga siya ng ganong kamahal. Sabi ko nga kay Brother Jason, sabi ko, Bro Jason, alam mo nakakahiya eh, pero ang laki na ng ginastos mo sa motor ko. Ano bang pwede kong magawa para at least man lang may balik ko sa iyo yung kabutihan loob mo o masuklihan ko man lang. Sabi lang sa akin, ano ka ba Jin? Wala yun. Regalo na namin sa yan. Dahil ito, parang birthday gift na nila sa akin to kasi sabi ni R3 Francis, ibibigay daw sa akin to ng July. Birthday gift. Nabigay na sa akin November. So etong mga panahon na pinapanood nyo siya, December to. Kaya naman nasabi ko sa kanya, bro, thank you sa sa birthday gift mo. At syempre, Christmas gift na rin. Sobrang saya lang talaga ako para mamaneho ko tong motor ko na to. At para may-share ko rin sa inyo yung a bit of my history dito sa motor ko. Kaya naman, it's good to have this motorcycle back with me. Talaga na running good. Asahan nyo mga plena, magkakaroon pa rin tayo o magkakaroon tayo ng mga series of motovlogs dito sa ating Wave 125. Though, pagpasensya nyo na kung hindi man ganun kadalas ang pag-upload ko dahil sa trabaho ko and pagmamanage ko ng time, doing a lot of stuff for Team Graffiti and Evo. Pero abangan nyo mga pre dahil hindi ako magsasawa talaga na gawin tong ginagawa ko para maaliw ko kayo at meron kayong mapulot na kahit man lang ano rito sa motor na to o sa mga contents ko na to. Kasi 7-Eleven dito, ba't wala? Doon pa tayo eh. Let's keep doing this mga pre. At sana nandiyan pa rin kayo para manood sa akin
At para masuportahan nyo na rin yung channel ko mga pre, para sa mga OG dyan, nanonood pa rin, ako, eto na yung hinihintay nyong Wave 125. Promise, solid to mga pre, pagagandahin pa natin to. Alam mo, ang gara rin ito ni R3 Francis eh. Siguro dahil sobrang tuwa niya sa motor, ganito ginawa niya kapag nagtuturn yung, yung signal light natin ha. Pakinggan nyo. Naririnig nyo ba yun? Oh, may turn signal sound pa. Buisit ka R3 Francis. And ulit mga play, presenting to you my 2007 Honda Wave 125, brought to you by Boss Jason and Triumph JT. At syempre, Shinko tires para sa ating official gulong sa ating Wave 125. Konti na lang mga play at mabubuo na natin to ng at least man lang 90%, no? Magkita-kita na lang ulit tayo mga play sa susunod nating content gamit ang ating Honda Wave 125. Rawr! Kaya hanggang dito na lang mga pre. This is Gen 1ZX and Babush. Hanggang sa muli mga pre. Paalam.